Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa masayang wakas. Minsan, ang pinakamatinding pagmamahal ay siyang nagiging pinakamasakit na pagkakawalay. Sa tahimik na bayan ng Kamiling, Tarlac noong 1877, nagsimula ang isang love story na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Doon, sa bahay ng kanilang kamag-anak, nakilala ni Jose Rizal, ang binatang henyo na may matatalinong mata at pusong puno ng pangarap para sa bayan, si Leonor Rivera, ang dalagang may mukha ng anghel at ngiting nakakapagpaginhawa ng anumang kalungkutan. Si Leonor, pinsan ni Rizal sa panig ng ina at anak ni Antonio Rivera at Silvestra Bauzon, ay hindi lamang maganda. Siya ay may matalinong isip, malambing na ugali, at puso na handang magmahal ng walang kondisyon. Nang makita ni Rizal ang dalaga sa murang edad na 14, agad-agad niyang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso. Hindi ito simpleng pagkakaibigan. Ito ay pag-ibig na tila hinugot sa mga pahina ng mga romantic na nobela. 10 taon silang nagmahalan na parang walang bukas. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Nagpapalitan sila ng mga liham na puno ng matamis na salita at mga pangarap para sa hinaharap, gumagamit ng codename na Taymis para kay Leonor upang makaiwas sa mga mata ng kanyang mga magulang. Si Rizal ay nagsulat sa kanya ng mga tulang nagpapakita ng lalim ng kanyang damdamin. Binansagan niya ang dalaga na Leonor sa kanyang mga akda, lalo na sa nobelang No Limitang Here, kung saan naging inspirasyon si Leonor Rivera para sa karakter ni Maria Clara. Ngunit ang mga magulang ni Leonor, sina Don Antonio Rivera at Doña Silvestra, ay mula pa noong simula ay hindi nagsang-ayon sa relasyon. Hindi nila nakita si Rizal bilang tamang lalaki para sa kanilang anak. Sa kanilang paningin, si Jose ay isang pangaraping manunulat lamang na walang matatag na kinabukasan, hindi tulad ng mga Europeo o mga mestisong may yaman at posisyon sa lipunan. Ngunit tulad sa mga trahedyang sinehan, dumating ang pagsubok na magwawasak sa kanilang pag-ibig. Noong 1882, kinailangan ni Rizal na mag-aral sa Europa para sa kanyang misyon na makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon at reforma. Ang pagkakawalay na ito ay tila pagputol sa mga ugat ng kanilang puso. Kahit malayo, patuloy silang nagpapalitan ng mga liham na puno ng pangungulila at pangako ng pag-ibig na walang hanggan. Subalit ang tadhana ay may ibang plano. Habang si Rizal ay abala sa kanyang pag-aaral at pakikibaka para sa bayan sa Europa, ang mga magulang ni Leonor ay nagsimulang maghanap ng ibang lalaking pakakasalan niya. Ginawa nilang mas mahigpit ang pagbabantay sa dalaga, pinipigilan ang kanyang mga liham kay Jose, at pinipilit siyang makipag-date sa mga lalaking kanilang pinili. Ang tradisyonal na sistema ng pamilya noong panahong iyon ay hindi nagbibigay ng kalayaan sa mga babae na pumili ng sariling kapalaran sa pag-ibig. Si Leonor, sa kabila ng matinding pagmamahal kay Jose, ay napilitan na sumunod sa kalooban ng kanyang mga magulang. Sa wakas noong 1888, nakakabig ng mga liham si Rizal na nagsasabing si Leonor ay ikinasal na kay Henry Keeping, isang British railway engineer na hinangaan ng kanyang mga magulang dahil sa posisyon at lahi. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na tumusok sa puso ng ating bayaning si Rizal. Ang pag-ibig na akala niya ay mananatili hanggang sa huling hininga ay naglaho na tulad ng alimuom sa umaga. 10 taon ng pagmamahal, nauwi sa wala. Ang buhay ni Leonor pagkatapos ng kasal ay naging malungkot na kabanata. Bagaman naging maayos ang kanyang kasal kay Keeping at nagkaroon sila ng mga anak, hindi niya nakalimutan si Jose. Nang mabalitaan niya ang pagkakabitay ni Rizal noong 1896, lumalim ang kanyang kalungkutan. Maraming nagsasabi na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay noong 1893, 5 taon lamang pagkatapos ng kasal, ay hindi pa rin niya tuluyang nakalimutan ang kanilang dating pag-ibig. Ngunit hindi ito ang wakas ng kanilang istorya sa puso ni Rizal. Ang pagkakawalay na ito ay naging puwersa na nag-udyok sa kanya na higit pang magpursigi sa kanyang misyon para sa bayan. Ang sakit na dala ng pagkakawala ni Leonor ay naging inspirasyon sa kanyang mga sulatin na naging susi sa pagkakagising ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol.
Minsan ang pinakamatinding pag-ibig ay hindi natatapos sa altar kundi sa puso ng bayan na nagkakaisa. Ang pagmamahal ni Rizal kay Leonor ay hindi nauwi sa personal na kaligayahan, ngunit naging dahilan upang mas mahalin niya ang Pilipinas. Ang sakripisyo sa pansariling kaligayahan para sa mas malaking layunin, ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa bayan. Sa mga kabataang Pilipino ngayon, alamin ang mga kwentong tulad nito. Basahin ang mga sulatin ni Rizal. Mahalin ang kasaysayan natin, sapagkat sa mga pagsubok at sakripisyo ng ating mga bayani, nakasalalay ang ating kalayaan ngayon. Ang pag-ibig ni Rizal kay Leonor ay naging pag-ibig niya sa ating lahat. Bumisita sa Rizal Shrine sa Calamba o sa mga museo na naglalaman ng kanyang mga sulat kay Leonor. I-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan upang hindi makalimutan ang mga sakripisyong personal na ginawa ng ating mga bayani para sa kalayaan. Magbasa ng Noli Me Tangere at hanapin si Maria Clara. Makikita ninyo doon ang walang hanggang pag-ibig ni Rizal kay Leonor. Samantalahin ang kalayaang hindi nila natamasa, ang kalayaang magmahal, pumili at mangarap para sa sarili at sa bayan.